Amazing grace, how sweet the sound that saved. Because God cannot be everywhere, God created mothers. Alam niyo, maganda lang pakinggan yun, pero hindi po totoo yun. Because God is everywhere. Sabi niya, ang ganda lang pakinggan, sabi niya, because God cannot be everywhere, God created mothers. Ang sarap pakinggan nung una, nung di ba akong Christian, tuntua ako sa kasabihan na yun kasi ang ganda nga naman eh. Parang bang nakikita mo ang reflection ng Diyos sa kabaitan ng nanay mo, kabutihan ng nanay mo, pero biblically incorrect kasi nga, God is everywhere. Hindi pwede sabihin God is not everywhere. God is omnipresent, kung tawagin. So, ngayon po ay para sa mga youth, mga tatay, fasten your seatbelts dahil ang ating pag-uusapan ay tungkol sa mga nanay. So, sa pagpinag-usapan po natin yung mga usaping pampamilya, mga tatay, huwag na lang muna kayong kumibo, pagbigyan nyo na lang kasi mga nanay naman talaga ang sentro ngayon. Pagka Father's Day, kayo naman. Kaya pagbigyan nyo na lang muna. Lalo-lalo na pag-usaping pampamilya, alam mo kayong dalawa pumalina sa inyong pamilya, pero sa sentro po tayo ngayon sa buhay ng mga nanay. Sino rito sa inyo yung nakakita na ng sasakyan, ng kotse, ng jeep, ng bus, ng motor? Sino nakakita na? Okay. Nakita na kayo ng tambucho? Anong tsura ng tambucho? Mahaba? Depende yun kung saan galing. May mga tambucho maiksi lang. So, ang pag-usapan natin ngayon ay tambucho ng nanay mo. Bakit naman ganyan? Ang tambucho ng isang ina. Why? Yung tambucho na yan, kung tawagin nila yan ay iba't iba ang pinanggalingan niyang salita. For example, sa iba ang tawag, sa North America, na tawag nila sa tambucho, muffler. Yan. Sa North American. Sa British, ang tawag nila dyan, sa tambucho na yan, hindi muffler. Ang tawag nila dyan, silencer. Taga magpanahimik, naku talaga naman. Silencer. Pero, sa Pilipinas, kung tawagin yan, muffler or exhaust. Yan ang mga tawag nila dyan. Pero karaniwan, kung tawagin natin yan, tambucho. So, ano pag-usapan natin ngayong umaga? Pag-usapan natin is the muffler of a mother. Ang tambucho ng isang ina. Ako, kasi yung sipelo, kayo magagalit sa akin, mga nanay, ha? Pag-uusapan natin dito yung mga tambucho lang. Ano ba yung tambucho? Yan. So, ano ba yung muffler? Ang muffler kasi ay, kung walang tambucho na nakakabit sa anumang sasakyan, sobrang ang ingay nito. Hindi mo matatanggap ang ingay niya. Sobrang lakas. Kasi trabaho talaga ng muffler ay hindi lamang yung dagundong ng makina, kundi yung mismong i-gather niya. Sa kanya dadaan lahat ng singaw. Sa kanya lahat ang lalabas ang dumi, lahat ng sound, lahat ng pangit, sa kanya lahat lalabas. Pero ang trabaho niya ng muffler is to cancel everything. Kaya nga minsan, pag hindi na kaya talaga ng muffler, hindi ka papasa kapag sa tinatawag ng emission test. Minsan, at tinitingnan talaga nila tambucho. The reason why I'm telling you this, the muffler of a mother, this is not a negative connotation. Pag sinasabang muffler, hindi ibig sabihin negative. Ang gusto ko na ipakita sa iyo, ang mga tinitiis ng nanay mo sa iyo. Hindi ko lang sabihin mo sa katabi mo, makinig kang mabuti. Mga youth, kalabitin mo yung katabi mo sa iyo, makinig kang mabuti. So ito mo ay pag-uusapan natin ang buhay ng isang ina. At sa June, dahil magpa-Father's Day, kung di madarating si Lord, pag-uusapan naman natin yung buhay naman ng tatay. Kaya yung mga tatay na nandyan, huwag mo na kayong iibo kapag nasentro sa mga nanay ang pag-uusapan. So if you have your Bibles, meron kasing verse sa Bible sa 2 Kings chapter 4 na ang issue dito ay tungkol sa dalawang batang lalaki na gustong sigilin ng isang may pautang ang isang nanay at ang gustong ipambayad nitong may pautang ay yung dalawang anak ng lalaki. May mag-asawa, namatay yung lalaki, pag nabuhay na lang yung misis, yung babae, ngayon meron siyang dalawang anak na binatilyo. Ang gusto nung pinagkakautangan nila, yung dalawang anak niyang binatilyo na yan, ay pambayad ng utang. Kaya lang, kung mababasa niyo yung Bible, hindi yun nangyari sapagkat nakialam dito yung man of God
si Prophet Elisha. So ito yung kwento ng 2 Kings chapter 4 verses 1 to 7. Let us all turn it to the scripture. Basahin natin ang sabi ng Bible. The wife of a man, ibig sabihin the spouse, the wife, yung babae. The wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha, "Your servant, my husband, is dead, and you know that he revered the Lord, but now his creditor is coming to take my 2 boys as his slaves." So yun ang kwento, ha? Ang sinasabi nga, sabi ng misis, sabi niya, kay Prophet Elisha, yung pong aking asawa, lalaki ay patay na. At ngayon po paparating po yung aming pinagkakautangan at ang hinihingi niya ipambabayad ko sa kanya ang 2 naming anak na binatilyo. His creditor is coming to take my 2 boys as his slaves. So malinaw. Ibig sabihin, kukunin yung 2 lalaki ko pong anak na naiwan sa akin ng aking mister at gusto niyang ipambayad ko at gawin niyang mga alipin. Ang sabi ni Prophet Elisha, "How can I help you? Tell me, what do you have in your house?" "Your servant has nothing there at all," she said, "except a small jar of olive oil." Wala po akong kahit na ano, sabi niya, maliban sa kakaunting patak, sabi niya, ng olive oil na nandoon sa aking jar. Sabi ni Elisha, "Go around and ask all your neighbors for empty jars." Sabi niya, pumunta ka sa paligid ng inyong bahay, lahat ng iyong kapitbahay ay hiraman mo ng mga jars na walang laman. Huwag kang hihingi ng konti lang. Damihan mo, don't ask for just a few. Huwag kang maghihingi ng konti lang. Then go inside and shut the door behind you and your sons. Kaya pag nakakuha ka na ng mga lalagyan na yan ng olive oil, ng mga empty jars na yung mahihiram sa lahat ng iyong kapitbahay, ang sabi ng Bible, go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil into all the jars, and as each is filled, put it to one side. She left him and shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her, and she kept pouring. So nagpatuloy siya sa paglalagay ng mga olive oil doon sa hiniram niyang mga empty jars sa kanyang mga neighbors. At ang sabi dito ng Bible, they brought all the jars to her and she kept pouring. Tuloy-tuloy ang kanyang pagsasalin. When all the jars were full, she said to her son, "Bring me another one." Nung mapuno na lahat, sabi sa anak niya, "Anak, tingin pang isa pang lalagyan." Then, sabi dito ng reply ng kanyang anak, but he replied, "There is not a jar left." Wala na pong natitirang bakante na lalagyan. So, sabi ng Bible, then the oil stopped flowing. She went and told the man of God, and he said, "Go sell the oil and pay your debts. You and your sons can live on what is left." So ngayon, sabi niya, pumunta naman itong babaeng ito, sabi niya sa man of God, "Lalagyan ko na po lahat ng empty jar." Sabi niya, at ngayon, ano pong gagawin ko? Ibenta mo lahat yan. At sabi ito ng Bible, "You and your sons can live on what is left." Doon sa mga sumobra, pagkatapos magbayad ng pinagkakautangan mo, yung matitira, yun naman ang inyong magiging kabuhayan. Now, dito gusto ko makita ninyo na yung nanay, hindi pumayag ipambayad yung kanyang anak. Amen? Kahit itong 2 batang ito ay mga binatilyo, hindi niya kayang ibigay. Sapagkat, siyempre nanay yun, wala namang nanay talaga kahit ang anak mo ay 35. Hindi mo wala isa yan para pambayad ng utang. The mother will always do her best para maingatan ng kanyang anak. So dito lang ang problema ay, she was a widow. Ang problema, kamamatay lang ng anak niya, ng asawa niya, at ngayon, kamamatay lang ng asawa niya, another problem, paparating yung pinagkakautangan ng asawa niya. Another problem, yung asawa niya na merong utang, wala naman sinabi sa Bible na ipinangakong pambabayad yung kanyang anak. Pero ang sabi ng Bible, yun ang gagamitin sanang pambayad dahil yun ang gagamitin niya para maging pambayad kung sa pinagkakautangan ng kanyang mister. Pero sabi ng Bible, siya ay lumapit kay Elisha, kaya hindi natuloy. Yung pagkuhan sa mga bata na dapat ay gawing alipin. Ngayon gusto ko pila ninyo, the mother was a person from the Old Testament na ang description, bukana pa lang, pwede ba natin makita yung first slide ito? Bukana pa lang ng verse na ito, mga yun, makinig tayo mabuti ha. Dito pa lang sa verse 4, the chapter 4 verse 1,
the wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha. Kumbaga, bukana pa lang ng verse, pagluha agad ang ipinakikita. Ganyan ang nanay mo. Maraming pagluha na hindi mo nakita. May mga gabi yan ay tahimik, nakatagilid, pero ang mga luha ay nag-uunahan sa kanyang bisig. Gusto ko magpakaseryoso sapagkat every time na mag-uusapan ng Mother's Day, I cannot help but become emotional because also remember my mother. Alam niyo, maaaring tuloy-tuloy natin ito. Gusto ko sabihin sa inyo, dalawa kami ng kuya ko, yung pinakapanganay namin, na sakit ng ulo ng nanay ko. Yung panganay at bunso, parehong lalaki, hindi pa kami magkakapatid. Ngayon, kaya ko gusto ikwento sapagkat maraming kabataan na hindi nag-value yung siya'y merong isang nanay. At kumisan, maraming mister ang nakakalimutan ang halaga ng kanyang asawa. Kaya nga po, ang sentro natin dito ay nanay muna. Before we discuss anything, let's discuss about your mom. Kaya pagkatapos ng mensahe ito, pwede kayo mo yung hapon, hanapin nyo si mama mo, bigyan mo ng 4,000, ma, mag-burger ka. Happy Mother's Day. Yung 4,000. Alam mo yung mga yun, alam niyo, magpakabait na kayo, napakalaking tulong na sa nanay mo. Oh, kayo yung mga nanay, yun, nag-amen. Magpakabait lang kayo, magligpit lang kayo ng higaan nyo, nakitulong na sa ilang ina. Yung nakita nyo siya'y naglalaba, ikaw naman ay magluluto, habang siya'y naglalaba, tuwan-tuwa na yung napakabait ng anak ko. Sabihin mo sa katayo, masahin ka. Hindi pwede yung wait lang. Company, let's bow our heads, let us pray. Let's ask the Lord to be with us as we discuss His Word today. Lord, maraming pong salamat for giving us your Word at salamat, Panginoon, sa iyong pagpayag na kami, Panginoon, ay makarating dito sa iyong bahay-sambahan. Thank you, Lord, for the privilege of serving you. Thank you, Lord, for this wonderful day na narito kami upang pagpalain ng iyong mga salita sa tulong at gabay ng iyong banal na Espiritu. Lord, we ask you to help us understand the worth of our mothers sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, hayaan mo maipangaral ng maayos ang iyong mga salita. At kami mga tatay, kami mga asawa, kami mga anak, ay mag-respond, Panginoon, according sa prompting ng iyong Holy Spirit sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, ikaw po lamang ang maidakila, ikaw lamang ang maitaas. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Sa lahat ng mga nanonood sa ating live stream, Happy Mother's Day po ngayon sa inyo. Asan na kayo daong lugar? Kayo man ay nasa Afghanistan o Pakistan, Happy Mother's Day po. Kayo man ay nasa iba't ibang mga taga-church na gusto nyo manood lagi ng ating live stream, Happy Mother's Day po sa inyo. Now, diretso po tayo. So, ulitin ko yung kwento. Isang nanay, namatay yung asawa, namatay yung mister. Nang mamatay yung mister, may naiwan sa kanyang dalawang binabili yung anak. Ngayon yung mister niya may pinagkakautangan, sabi ng Bible, ngayon maniningil. Kukunin yung dalawang anak niya, pambayad at gagawin alipin. Hindi pumayag yung nanay. Hindi talaga papayag yung nanay. Kaya dito yung ating the muffler of a mother. Ano yung mga tambutso ng isang ina. Kaya kung sinabing muffler yan, you will later understand bakit po yun na dati naging pamagat. Bakit? Alam niyo, dyan lahat sumisinaw lahat ng dumi, lahat ng pwedeng sumigaw, dyan lahat init, sobra ang mga tinitiis ng isang ina. Now, punta tayo sa ating first slide. Dito sa ating first slide, ito yung kwento. Lumapit yung mother kay Prophet Elisha. Ito yung lapit niya. The wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha. Dito mo na makita niyo, iyak agad, luha agad. Tanong kayo, kailan niyo huli nakita umiyak nanay mo? Ngayon, mister, kailan niyo huling napaiyak yung nanay mo? Madalas yung nanay umiiyak, pero minsan hindi pinapakita, pero minsan naman nakikita. Kaya sabi ko ng Bible, the wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha. Ano yung kanyang problema? Your servant, my husband is dead. Tingnan niyo mo ha, patong-patong, umiiyak siya sa sama ng loob. Tapos namatay yung asawa niya. Another problem. And you know that he revered the Lord. Sabi niya, but now, pangatlong problema, yung kanyang pinagkakautangan is coming. Alam niyo kung yan ay sabihin na natin na bill lang ng merato, pwede pang gawa ng paraan yan. Pero ito, hindi. Sa magpaparating na siya, wala nang mga nagwiran para sa aking anak, wala nang makikipaglaban
naman para sa aking anak, at ngayon ang plano niya, kunin yung aking dalawang anak, hindi naman para ipambayad, kundi malinaw para gawin alipin. Ang daming problema ng nanay. Tanong ko kayo, mga yun. Alam niyo ba pag problemado nanay niya? Hindi. Ang alam mo lang kumain. Ang alam mo lang magbihis. Kabibihis mo lang, magbibihis ka na naman. Hindi ka naman marunong maglaba. Pero marunong ka maglagay ng mga labahin, mag-ipon ng labahin. Kaya dito gusto ko makita sa iyo, umpisa pa lang, lumaban na yung misis. Ito yung isang tangian ng mga nanay. Nakita ng mga ng nanay na kahit bigat na yan. Listen, kahit ang dami niyang problema sa kapitbahay, kahit bukas alam niya wala kang pambaon sa school, wala kang mamasahe sa school, hindi sasabihin sa iyo. Pero mangungutang yan. Mag-chat-chat yan. Hahanap yan ng paraan. Kasi gusto niya makapasok ka sa school. Kasi magandang pangarap ng nanay mo para sa iyo. Ngayon, sabi nito ng Bible, yung husband kamamatay lang. My husband is dead. Tapos ngayon, may paparating pa another problem. Pabisa ng mga nanay, hindi na umuso ng problema maya-maya. Katatapos na ito na naman. Huminto ba si nanay? Hindi. Nakita mo umiyak? Hindi. Lumalaman. Isa sa mga katangian ng tambucha, yung marker, yung tinatawag ko resilient o resiliency. Ang sinabing resiliency, the quickness to recover despite of difficulties. Yun ang sabihin ng resilient. The ability to recover quickly despite of difficulties. Yun ang sabihin ng resilient. Yung resiliency, yung pagiging matatag, sa kabila ng may problema, madali siyang makabangon. Hindi siya nateteng kasi sa problema. Let these problems keep coming. Pero yung nanay, hindi hihinto yan. Isipin mo, kailan si nanay mo hindi nagsain, kahit sinagot mo siya kagabi. Sinagot mo siya ng pabalang, tinanong ko, anak, anong oras naman ngayon ka lang uwi? Tapos sinagot mo ng pabalang. Sa tingin mo, kinabukasan, hindi siya magsasain para sa'yo. Sasain pa rin. Mamawalaan siya pa rin. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Resiliency. Bakit mo sinabi resiliency? Grabe ang tatag ng mga nanay. Alam niyo po, ang nanay hindi marunong umiyak. Hindi niya kakayanin ang napakadami niyang problema. Pasalamat tayo sa mga nanay natin marunong silang umiyak. Alam niyo, base sa statistics, bakit mas marami ang mga mister na unang namamatay kaysa misis? Kasi ang mister, merong pagka-macho figure. We don't want to be seen by our families crying. Pero si nanay, soft, pero deep inside, pag sa pamilya, matatag, soft, madaling umiyak, madaling apektuhan, pero lalaban, pag para sa pamilya, gano'n ang nanay. Kaya huwag mong bibintasan yung anak niya, lalo-lalo na sa harapan ng isang ina, baka tirisin ka niya. Kaya nakapagtataka, yung mga kabataan na nagkaroon ng crush, tapos inilihim sa magulang hanggang sa nagkaroon ng boyfriend, girlfriend, nagdalaga, nagbinata. Pagdating ng birthday niya, ang kanyang binibigyan ng parang treat ay yung kanyang jowa. Don't do it, it's wrong. Pag ikaw may birthday, ang ititreat mo yung nanay mo dahil siya ang nagluwan sa'yo sa mundo ito. Palakpakan natin ang Panginoon. Wala ko sino may palakpak nyo. Sino tinitreat mo? Yung girlfriend mo, yung boyfriend mo, pwede ba? Ibang tao yan. Yung siyang namukhang dala-dala ng nanay mo, yung hirap, ultimo bumangon, pagtawid, sa kalsada, lahat yung tinis na nanay mo para sa'yo. Tapos na yung birthday mo, itang masasalamatan mo, ipa-treat mo, kahit Jollibee lang yan, kahit lang yan sa Paris, si Diwata, magte-thank you ang nanay mo. Paano ba ka naman natin siguro? At sinasabi ko lang dito yung resiliency, grabe ang tibay ng nanay na to. Alam niyo, pasalamat kayo, lalo-lalo na kung nanay mo Kristiyano. Being thankful
for your mom. Lalo-lalo na kung sila Christian. Why? Kasi sila yung magtutulak sa'yo. Attend ka ng church, magbasa ka ng Bible, umatin ka ng Wednesday word, bumarkada ka sa mga tao may takot sa Diyos. Sino magbibigay ng gawin na yan? Oo, nandiyan ang mga tatay. Sabi ko sa mga tatay, sa susunod na kayo, ang nanay muna tayo. Ang mga nanay makulit. Bigyan ko ng example lang. Minsan nagpapasalamat ako yung misis ko makulit. Bakit? Isang araw ng Martes, hapon, pupunta ako ng parting Makati. Sabi ng misis ko, Daddy, talaga tayo. Ano hindi na eh? Taas-taas ng araw, parang naabot, taas-taas. Hindi naman niya bumaba kahit kailan. Sabi ko, tirik na tirik ang araw, hindi na. So that's that. Pinipilitan niya. Sabi ko, inom muna akong tubig. Habang uminom ako ng tubig, hindi ko lang, nilagay pa lang sa bag ko yung folded na payong. Nung pauwi na ako, umulan. Hindi laki ng problema ko. Sabi ko, yari ako dito kay Mami. Sinasabihan ako magdala ng bahay, hindi ako nagdala. So naghahanap ako ng pagtakip sa ulo, binuksan ko yung bag ko, nakita ko nandun yung bag. Ipinilit pala ni misis na hindi ko alam. Sabi ko, salamat Lord, may misis akong makulit. Alam niyo kung minsan, ayaw natin nakakulitan ni nanay. Ayaw natin nakakulitan ni misis. Pero lahat yun ay para sa kabutihan natin. Meron ka ba nakitang nanay na nagplano ng kasamaan sa anak? Wala. Meron ka bang nanay na pinagplanuhang lasunin yung asawa? Wala. Lahat naman yung mga sinasabi, minsan hindi lang natin gusto, pero sa kabutihan lagi ng pamilya. Amen. Napalampakan natin si Lord. Ngayon, kung ikaw ay isang Kristiyan, kung sasabihin na ako ay nagtatrabaho, tapos magpipil at halimbawa ng form, occupation mo, sabihin mo, accountant, o kaya sabihin mo, manager ako. Tapos pagdating sa wife, occupation, huwag po kayo maglalagay ng housewife. She's not just a housewife. Makinig kayo mga mister na. Ang lagay niyo po niyan ay full-time working housewife. Full-time working housewife po wala yung quote-unquote trabaho na katulad mo na sinuswelduhan. Kasi ang tawag kasi natin sa mga misis, walang trabaho. Talaga. Alam niyo ba yung nung nag-usap yung isang psychologist at isang lalaki, yung husband? Ito yung kanilang usapan. Labas na natin yan. My wife does not work. Yun ang title nito. Ito yung usapan ng isang lalaki, ng isang tatay, at ng isang psychologist. So, P, ito yung psychologist, yung H yung husband. So, ito yung usapan nila. Pakinggan nyo ha. What do you do for a living, Mr. Buddy? I work as an accountant in a bank. Your wife? She doesn't work. Wala nang trabaho sa bahay lang. She doesn't work. She's only a housewife. So, nakumpisa na magtanong ulit psychologist. Who makes breakfast for your family in the morning? My wife. Because she doesn't work. Uy, misis ko daw gumagawa ng aming breakfast kasi she doesn't work. Ganon? At what time does your wife wake up for making breakfast? At oras siya gumigising para igawa ka ng breakfast? Next night. She wakes up at around 5 a.m. because she cleans the house first before making breakfast. Wow. At tatawag pa rin yun, she doesn't work. How do your kids go to school? My wife takes them to school because she doesn't work. Talaga? After taking your kids to school, what does she do? She goes to the market, namamalengke siya, then goes back home for cooking and laundry. Nagluluto at naglalaba. You know, she doesn't work. She doesn't work, ba niya tawag niya na? So, tinanong siya ng psychologist, in the evening, after you go back home from the office, what do you do? Takes a rest. Nagpapahinga ako because I'm tired due to all day's work. Napagod ako bilang accountant sa maghapong trabaho. What does your wife do then? Anong ginagawa ng misis mo? She prepares meals, nag-prepare siya ng pagkain, inaalagaan yung mga bata, gawa-gawa rin ng pagkain para sa akin. And cleaning the dishes, tapos nahuhugas ng pinggan. At pagkatapos, nilinisin niya yung bahay at pagkatapos yung mga bata naman ay lalagay niya sa tulugan. Because she doesn't work. Alam niyo kung minsan, tayo mga working ang akala namin kay misis, kasi hindi nagtatrabaho na katulad ng sa'yo na may sweldo, ang tawag mo, she doesn't work. Lumaki po ang anak ko. Pag nanonood ng TV yun, at nakakita na naglalaba, sabi niya, Mami,
bata, nakanikta. Daddy, Daddy. Ganun ang tingin anak ko, hanggang sa habang lumalaki siya, pinaintindi ko sa kanya. Alam niyo ba kung ano yung sabi ng isang psychologist? Kapag pinagsama-sama, kasi ang misis multitasking, cook yan ha. Pag may problema yung anak, advisor. At the same time, wife. At the same time, lahat ng errands. Pwede siyang magmukhang kasambahay. Pag pinag-usapan lahat ng kanyang ginagawa, may assignment yung bata, teacher. Lahat ng professional, pag pinagsama-sama mo, mas malaki pa ang kanyang sweldo sa'yo. Dahil sa dami na kanyang ginagawa. Pero ang tawag natin, she doesn't work. Isa pang tip, please. The daily routines of your wife, yung araw-araw na ginagawa ng misis mo, na mag-umpisa sa early morning, na magtatapos sa late night, and you call that doesn't work? Yes, being housewives do not need certificate of study. May mga misis hindi kailangan ng certificate. Pero even high position, but their role or part is very important. Alam nyo, hindi kailangan may certificate si nanay para kilalanin mo lahat ng kanyang ginagawa. Alam nyo ba, sa totoo lang, mas madali magtrabaho kaysa mag-alaga ng bata. Alam nyo, napakahirap mag-alaga ng bata. Yung anak ko nung maliit pa, gusto ko lang pag tumatawag baka umiyak na, mami, siya na. Pero tinitiis yun, mabala ko, hindi ka na naging isa. Nagkadalawa kayo. Nagkatatlo kayo, napakahirap doon. Sino ba ang sugatan ng puso? Di ba nanay, kapag ikaw ay pinangaralan, babae ka, anak, pangangaralan ka, nabuntis ka. Sino unang umiyak? Hindi naman ikaw. Ang unang sugatan, ang nanay. Ang isang anak na nabariwara, lalaki. Yung lang nakita ng nanay na yung anak niya lalaki, sinagot yung papa niya. Sino unang sugatan? Nanay. Pero ang tibay ng nanay mo, na hindi mo nakita. Pupunta na lang sa sulok yan at iiyak. At kung Kristiyano yan, ang subukan lang yan, ang Panginoon. Amen? Kung katabi mo yung misis mo, kiss mo nga sa bisig. Uy, kung katabi yung misis mo, kung katabi mo nanay mo, kiss mo nga. Nahiya pa kayo. Magawa nga kayo ng 3 anak eh. Okay, palagpakan natin si Lord. Nakasumay palagpak nyo, para kay nanay, para kay Lord. Ang sinasabi ko lang dito, yung resiliency, yung tibay ng isang ina. Parang ang muffler. Siya lahat ang sumasalo. May mga mister na kumisan din niya kaya. Yung mga maririnig niya laban sa kanyang pamilya, pero alam niyo, yung nanay, itiisin niya lahat yan. Pero kumisa naman yung nanay, kahit sino ka, pagdating sa aming anak, susugurin ka niya. Makagaling mo na lahat. Sabi natin yung ibang manok, huwag lang yung inahin na mayroong inahay. Kahit ahas yan, papalagan yan ng isang inahin. Why? Because they're taking care of their kids. Now, punta natin yung pangalawa. Gusto kong tingnan niyo yung number 2, ito. Ano yung ating theme? Ang hina naman? So, yan. So, dito, gamitin natin yung the same verse. The wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha. Umiyak siya. Sabi niya kay Propeta Elisha, kay Propeta Eliseo, your servant, my husband, is there. Sabi yung problema niya, kamamatay lang ng mister ko, paano na kami mabubuhay? Ngayon, sabi pa rito ng Bible, bukod sa problema, paano sila mabubuhay? Dumadating yung, paparating yung paniningil ng kanyang asawa at tukunin dalawang anak nilang lalaki na binatilyo at ngayon gusto pang gawin mga alipin bilang pambayad sa utang ng kanyang mister. Alam niyo, ang kwento ng Bible binasa natin. Yung binasa natin, makikita rin sabi ng Bible, lumapit siya kay Propeta Elisha. Anong sabi ni Propeta Elisha? Ang gawin mo, ganito. Kung ang nabitira lang sa'yo yung konting olive oil, ang nabitira sa'yo, sabi yung manghiram ka sa mga neighbors ng empty jars. Pagka nakapaghiram ka, huwag mo kukunti na gamihan mo. Pag nakakuha ka niya, sabi niya, magkulong kayo sa kwarto. Magkulong ka sa kwarto. At pagkatapos, punuin mo yon. Ano nangyari? Pinuno niya. Nung mapuno, ang sabi niya, pay pang isa, sabi sa anak niya. Ang sagot ng anak niya, wala na pong natitira empty na jar. Lahat po ay may laman na. Pagkatapos nun, tsaka pa naman huminto yung pata ng langis. Alam niyo, nakita yun ng dalawang anak. Kaya ka mabuti ha, yung mga bata, mga yun, mga mister.
na laging inaaya ng nanay niyo sa gawain ng Panginoon. Magpasalamat kayo yung nanay niyo, ganun ang ginagawa sa inyo. Why? Dito, nakakita sila ng himala. Ito yung tinatawag kong brilliant idea ng isang ina. Ang number 2 natin dito yung brilliancy. Brilliant idea. Lagay natin yan, remember. Brilliancy. Why brilliant? Hindi siya pumayag na sila ang makasaksi ng himalang gagawin ng Diyos. Iniharap niya sa kanyang mga anak kung gaano kabuti ang Diyos sa paggawa ng himala. Now, tingnan niyo yung sumunod na slide. At sabi dito sa sumunod na slide, after dito, tinawag niya yung kanyang mga anak. Tandaan niyo, ang bilin sa kanya ni Prophet Elisha. Kumuha ka ng mga jar sa inyong mga kapitbahay, huwag mong kukuntian, damihan mo. At ang sabi dito ng Bible, salinan mo lahat yan. Ngayon, she left him and shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her and she kept pouring. When all the jars were full, tinanong niya yung anak niya. Kumbaga, nung tinatanong siya ni Prophet Elisha, ano bang meron mo sa bahay niyo? Kunti na lang pong olive oil. Sabi niya, sige, maghiram ka ng mga empty jars, tapos salinan mo lahat yan. Nung sinalinan niya, saksi yung dalawang anak niya sa himala ng Diyos sa kanila. Kaya dito makikita ninyo na napakagandang idea na ipakita mo sa mga anak mo kung gaano kadakila ang Diyos. Kung gaano kabuti ang Diyos. At dito yung dalawang anak niya, nakakita ng dalawang anak niya kung paano naghimala ang Diyos. Kaya yung mga anak dito na lagi kayong kinukusap ng inyong nanay, atin kayo sa church, punta kayo sa cell group ninyo, atin kayo sa Wednesday word, please be thankful and grateful to them. At sabi dito, natuklasan nila na ang Diyos pala ng kanilang tatay ay pagkapangyarihan. So dito sabi ng Bible, bring me another one. But he replied, there is not a jar left. Lahat po ay may laman. Kita yung dalawang anak. Yun ang hindi mananakaw na napakagandang pamana ng isang ina sa kanyang mga anak. Yung makilala nila ang Diyos at kilalanin ang kanyang kapangyarihan. Kaya be grateful if you have a Christian mother. Magpasalamat na meron ang nanay o asawa na nakakakilala sa Diyos at kinukulit ka sa mga gawain tungkol sa Panginoon. Sapagkat dito, isang patunay na saksihan ng buong pamilya ang kadakilaan ng Diyos. Kung meron naman gusto ipanganak sa iyong anak, ang mapapamana mo lang bilang isang ina ay mga bagay tungkol sa Panginoon. Yan ay hindi kayo pwedeng nakamit. Kaya may mga magulang, may mga nanay na sarap na kanilang pakiramdam na makita ang lahat ng kanyang anak ay naglilingkod sa Panginoon. Lahat sila ay nasa Diyos. Lahat sila ay na-born again. Alam niyo, hindi lang nangyari sa aking pamilya. Alam niyo yun. Yung makita ko kami lahat ay sama-sama sa isang church. Kasi kung nung ma-born again ako, 5 kami magkakapatid. Ako yung bunso. Tapos yung dalawang kapatid na babae, hindi pa rin Christian. Kung 5 kami, kuya ko, ate, tapos may tinatawag kaming ditche, may tinatawag kaming diko, tapos ako na. 5 kami magkakapatid. Noong una ako ma-born again, nahirapan ako dahil ang sumunod sa akin ma-born again, yung nanay ko, pero after 7 years pagkatapos ng ma-born again. Pero nung pagkatapos ng ma-born again, sumunod yung nanay ko after 7 years, isa-isa na sila. Hanggang sa lahat kami na-born again. Dumating kami sa panahon na sa loob ng bahay namin, ang pinag-uusapan namin ang Panginoon. Pero hindi kami nagkasama-sama sa church. Hindi katulad nung una nung hindi pa kami nakakilala sa Panginoon. Kung mag-usap kami, parang nasa kabilang ibayo, parang nasa kabilang tulay yung kausap mo. Lagi kami nagsisinghanan. Lagi kami nagsisigawan. Sino rito yung kung magtragaho ka sa pamilya, parang yung lagi magkagalit. Pero natural din sa pamilya. Pero alam niyo na maging Christian ako, I chose to express to my mother that I love her. Alam niyo, hindi kami close sa nanay ko. Hindi, dahil ako nga yung madalas sa masaway eh. Pero maging Christian ako, ilang preacher na narinig ko sa mga pastor na kung mahal mo yung nanay mo, ngayon mo iparanda, ngayon mo sabihin. Kaya mo sabihin na mahal mo nanay mo pagkapatay na siya. Kaya mo sasabihin sa nanay mo na, ma, thankful ako ikaw ng nanay mo, kailan magpantay na yung paa niya, nasa loob na kataon? Kailan mo sasabihin? Hindi ba kapag nagpunta kayo sa mga burol, doon binibigyan bulaklak kung kailan wala na? At saka may theology, at saka sasabihan ang tao niya namatay, napakadait yan, etc. At saka pupurihin. Kung nung buhay pa, kung ano-ano mga sinasabi nila, sasabihin mo yung nanay mo, mahal na mahal mo, eh ngayon, silagi mo sinasagot. Pagsasabihan ka lang, bakit
Hindi niya alam ang tiniis ng isang ina. Kaya minsan sobrang galit ng isang ina, nasasabi na lang tuloy sa atin, sana, nung balik ka, pinisit mo na lang ilong mo, nang hindi ka na nabuhay, hindi ka na lumaki. Dahil sobrang tayong pasaway. Kailan mo naalaman na yung nanay mo noon ay nangutang kasi wala kayong tanghalian, papasok. Kailan mo narinig na si mama nangihiram ng pamasahe mo? Grabe! Pumasok ng labada. Trabaho pa ng lalaki pati magta-tricycle, hindi naman ginagawa, pinasok niya para sa'yo. Pero ngayon yun, may trabaho na. Ang yabang mo! Super yabang mo! Kasi may trabaho ka na eh! Manager ka! Pwede ba? Konti namang respeto sa nanay. Hindi na marunong mag-Facebook eh. Ma! Ang hinalaman ang ulo mo, ganito lang yan o. Ganon? Minsan nakalala sa nanay natin, napakagalan mo. Hindi mo alam sa kanyang galing. Pag ayaw pinangaralan, ayaw mo nun. Alam mo kung yung nanay mo, masama ang plano sa'yo. Maliit ka pa lang, patay ka na. At ka pinalaki. Inaasahan niya magiging mabuting anak. Kaya pag may pinasabi si nanay, huwag mong babaliwalain. Pangaral ng isang totoong nagmamahal yun. Pagmamahal ng isang ina. Palapakan natin ang Panginoon. Si nanay, nilalagnat. Nalagnat. Nahugas na ba ng pinggan? Kahit alam mo kung inuubo mo siya, wala. Ayaw mo na makuha yung oras mo sa Facebook kasi meron mong ka-chat. Alam mo na, inuubo si nanay mo, nagpasit ako, mabibili ka ng gamot para sa kanya, hindi. Kasi, mawawala yung kausap mo sa online eh. Nung ako ay elementary ba? I think mga grade 4, grade 5, nakatira po kami sa Samar. Yung school namin, malapit sa bahay namin. Yung mga 4 na kanto. Naranasan ko po talaga yung pumasok na wala talagang baon. Hindi dahil sa nakalimutan ako bigyan ng baon, kundi wala akong pambaon. Wala talaga. At sa amin, sa probinsya, ang pasok maghapon kahit elementary. Alam niyo ako, hindi ko makalimutan. Pag sasabihin ng nanay ko, anak, pasensya ka na, wala akong baon. Pero dadala na lang kita mamaya ng recess. Alam niyo, oras ng recess namin, alas 10. Tapos bigla akong tatawagin ng teacher ko, alas 10. Pero nanay mo na yan. Mga kapatid, mga last week ko, may soft drinks. Isa, bibili siya sa kantin ng shop-out. Pero ako, kape. May kasamang nakabalot ng plastic na kamote na may hinog. That really makes me proud. Kaya nahinga ako kayo nung pastor na ako. Naalala ko yung kasalbay niya ko sa nanay ko. Yung pagkasalbay ng ugali niya. Hindi ko siya napagsalamatan. Hindi ako naging grateful sa nanay ko. Wala. Ang dami nanay ko na nahihirapan. Dami nanay na sugat na ng puso. Dahil sa ugali natin. Mga youth, may pasaway. Mga mister, na minsan nakala natin, we do better kasi nag-work tayo. It's not true. May mga misis na hindi dumadayo. Malalaman mo na lang, alam ko, usap ko lang ito, hindi pala, alam na, may sakit pala siya, hindi dumadayo sa'yo kasi ibig na gamitin niya pang pang-hospital, gagamitin para pagkain ng pamilya. Hindi dumadayo. Kaya malalaman na lang minsan sa pamilya may cancer. Malalaman na lang. Yung sakit niya malala na. Kasi hindi tumigo. Mga magulang na nasa abroad, mga nanay nasa abroad, pag yung kalimutan sa sulatan, i-chat, kausapin. They long for you. Hinahanap nila yung chat niyo. Nakikita ka niya, active daw ako, madaling araw, pero siya, sa loob na isang dito, yung walang chat. Pagsasabi ka lang pag may kailangan ka. Sinanay ko sa sabi sa'yo, nilalagnat ako, masama pakiramdam ko eh. Pero alam mo na, papasok ko ngayon kasi wala namang makaunin bukas. Alam mo na, pag
sarili. Para bang, sinanay naman yan. Nanay ko gagawin lahat para sa akin siya, mahal ako. Hindi nga, naabuso. Kailan mo ipapadama, sasabihin, mapakita sa kanya, na you really care for your mom. Kailan? Alam niyo mo mamaya, natapos ng preaching na ito, pagpupuntay natin dito sa ating mga nanay, hindi tayo nagbibigay ng bulaklak. Ang ibibigay niyo, yakap. Gusto ko yakapin niyo sila, mga nanay mamaya, nandito yung mother ninyo, pag-pray niyo, say ng sorry. Why? Maraming pinipisa nanay mo sa'yo, pero karami siya magmahal. Napunta natin pangatlo. Bago ako tuloy-tuloy miyak dito. Punta natin pangatlo. Okay, ano yung ating team? Arms. Ulit nga, sabay natin 1, 2, 3, again. The muffler of a mother. Number 1. Resiliency. The quickness to recover despite of difficulties. Ilang sabihin lang ng resiliency. And number 2, brilliancy. Pinakikita niya sa'yo yung kabutihan ng Diyos. Nakita mo yung himala ng Diyos. Totoo ang Diyos. Na gusto niya para sa'yo. Na kung sakali mamamatay siya, mawala sa mundo ito, kilala mo si Lord. Kaya yung mga magulang na pinipilit na talagang inapit sa Panginoon. That is a brilliant idea. Nasaksihan niya, gumawa si Lord ng himala. Na lahat ng jar, na puno. At first-hand experience naman ang niya anak, pahingin ng mga ate. Wala na po. See, nakita niya na si Lord kahit Lord. Kung lang yung isasalin, mas marami pa yung pagsasalinan sa isasalin na puno ng Diyos. Kasi nga, lalo ang kanyang kapangyarihan. Now dito sa pangatlo, balikan natin yung usapan ni Propeta Elisha at saka nitong babae ito. So, sabi sa kanya yung propeta, tell me what do you have in your house, sabi ni Prophet Elisha. Ano meron ka? Your servant has nothing there at all. Sabi niya, she said, except a small jar of olive oil. Ito lang po natitira sa akin. Wala na po kahit paano, kaya wala na po may pambayad. So, ang natitira sa iyo, small jar of olive oil. Elisha said, go around and ask, what? And ask? Yeah. So, tanya ko ha. Go around and ask all your neighbors. Alam niyo kung gano'n madami yung all? Lahat ng kapitbahay. You have to ask all of them. Ngayon, pwede mo isipin na, baka pwede na to. Inunahan na ni Elisha. Don't ask for just a few. Damihan mo. Huwag lang mo konti. Damihan mo. Tapos sabi niya, then, pag nakakuha ka na ng marami at lahat ng empty jars ng inyong kapitbahay, go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil into all the jars. Sabi lahat na nakuha mo ng mga jars sa lahat ng iyong kapitbahay ay salinan mo at punuin mo. And as it is filled, put it to one side. Habang ito'y nabubulong, alam sa kabilang gilid. Kaya makikita mo, wala na laman, na dito na lahat binaman. Ano? Kaya gawin talaga ng isang ina yan. Bakit, Pastor? Ano ba yung pangatlo? Tandaan nyo ha, the creditor is coming. The pressure was there. Yung maniningil, ayan na. Tapos ang gusto mo sa akin, itubig ko lahat ng kapitbahay ko. Dahil mabutan ako. Do you feel the pressure? Parang ang maghahanap ng pambayad ng kuryente, ay mamumutang. Hindi mo antayin ka. Hindi. Pero dito, go around and ask all your neighbors for empty jars. All yan. Tapos, bago ka dito mga tuwiran, inunahan ka na. Huwag ka bukwa ng kangkuntitan, so hindi pwede huminto. That's why you can see here, yung muffler of a mother was consistency. Hindi siya huminto. Yung nanay mo magpagod na, hindi magsasahin bukas. Ipagsasahin na rin niya. Pag siya madaling araw na natulog, hindi ba yun maglalaba bukas? Maglalaba pa rin yan. Pag ba kayo nag-away, sinagot mo siya, bukas pa hindi kayo maghahain. Ipamahal na yan. Ang pagmamahal ng isang ina, hindi huminto. Alam ko natin yung ating Panginoon. The love of a mother doesn't stop. Kahit siya nahihirapan, gano'n yan yan para sa kanyang anak. Kahit pressure yan. Hindi yan hihinto. Because your mom loves you so much.
your mother is enduring a lot of pain, a lot of insults. Katulad na pinakwento kanina ni Ate Celia sa office nila. Iniisang niya para sa pamilya, para sa anak. Eh kung hindi para sa kanila, parang nagtitiis. Your mom is very consistent lover ng iyong buhay. Hindi yung doon magmamahal ng nanay mo. Kahit nasa malayo ka, my son lives in Santa Rosa, Laguna. Pinagkatlong araw at ikapat araw, kasabihin ni Mami Rose, Dati, sinabi ko anak mo. Oo, sabi ko. Mahirap nga sa akin ng 1,000. Ay, wait lang, nagbibigyan. As in, sabi lang niya, chat-chat mo namin kasi may ilang araw kasi nagpahit sa basketball eh. Nakamamaya, ma-dehydrate siya. Nag-isis sa bahay. Tsaka na sa trabaho. Sabi ko, paano gagawin niya? Pag kami nangyari sa kanya, wala tayo. Baka, yung pagmamahal ng isang nanay, nabi doon eh. Kahit magkahiwalay kayo, magkahiwalay lang kayo sa distansya, pero sa puso ng isang ina, nasa loob ka ng kanyang puso. Distansya lang magpapalayo, pero sa kalagayan mo sa puso ng isang ina, nandun ka sa loob, hindi ka nawawala. At dito ko mapapasigin niya, go around and ask all. Ang hirap ko ikutin. Lahat ng labors, ikutin ko talaga. And the creditor is coming. Magsasaling pa. Tapos, ang sabi pa, I have to pour oil into all the jars. Lahat ng jar lalagyan ko. Consistency. Dito ang makikita niyo yung nanay mo. Gagawin ang lahat para sa iyo. Magsasabi lang sa iyo na, anak, pwede mo pakipasahin ko sa likod. Gagawa ka ng para-paraan para yung mga ngayon. Busy ako nga, mayroon kami group study, alis ako. Bakasyon na, group study. Mami, kachat ako ma-restore to eh, kasi kailangan to eh. Alam mo, wala kang loob. Anong makapag-chat? Lahat ng paraan. Makikisuyo na. Nagbili ka nga naman, napapagod na nagbili ka na ng yelo kasi nahirapan ako maglaba. Yung tayo bigla yelo. Mama, wait lang. Kailan? Kailan ka bibili ng yelo? The mother is always consistent. So dito sabi ng Bible, she left him, iniwan niya, si Propeta Elisha, and shut the door behind her and her sons. Ano ginawa niya? Ng mga anak niya, they brought the jars to her. Look, she kept, what? She kept pouring. So, tuloy-tuloy yung kanyang pagsasaling. She kept pouring. When all the jars were full, she said to her son, bring me another one. Pays one. But he replied, there is not a jar left. Yung kinabuti ha. Please listen. Wala na pong natitira pa na jar na empty. Then, the oil stopped flowing. Look, dito yung nanay niya, nung mapuno na lahat ng jar, naghahanap pa ng lalagyan. Amen? You know, bring another one. Pero puno na lahat, bring another one. Pero puno na lahat. Tapos sabi dito ng Bible, sabi ng nanay niya, ng anak niya, mawala na po. Puno na po lahat. Doon lamang puminto yung pagpatak ng langis. Ano yung sabihin? Pakinggan mo niya. Yung pagpatak ng langis, hihinto. Pero yung paghanap ng nanay na to, para sa lalagyan ng jar, para sa pamilya, hindi huminto. Gano'n ka consistent yung nanay mo. Palakpakan natin yung pagpatak. Wala na po. Ubus na. Wala na, ubus na. Buli mo na naman, wala na po, ubus na. Yung nanay mo naghahanap pa, gano'n siya na-consistent. Kahit pagod siya mag-ikot. Naghanap ng jar, kahit na pagod siya maglagay ng oil sa mga jar. Gano'n siya na-consistent. Sinukuhan siya ng oil. Yung oil, naubos na. Pero siya, hindi pa. Naghahanap pa siya ng paraan para makasigurado siya na isa-safety niya yung dalawa niya. Ang nanay, alam niyo, the most misunderstood person within the family. The mother is the most misunderstood within the family. Generally speaking, sa Filipino family kasi, pagdating sa Philippine setting, mas masalita talaga ang nanay. Pero may mga pamilya mas masalita yung tatay. Pero malalam yun. Sa Philippine setting, especially the Asian
nanay, hindi niya kayang kontrolin ang salita niya, tuloy-tuloy. Kaya tuloy, yung dami ng information na nakuha mo, hanggang sa ikaw ay naging isang philosopher na, sa dami ng talino na ilipat sa'yo, eh minsan hindi mo naman take lahat. Kaya minsan sinanay, kahit maganda sinasabi namin, misunderstood. Pero nang tayong makikinig na kayo sa nanay niyo, lalo pa tayo tatalina. Wala pa ka natin ng Panginoon. Alam niyo ba na minsan mas maganda ang idea ni nanay kaysa kay tatay? Kung magiging humble lang ang mga tatay, there are times when the ideas of the mothers are better than the ideas of the father. Ay mga nanay, mag-amen na kayo, magkakataon nila ito. Mga tatay, tahilin muna, pagbigyan natin sila, sa June tayo, sa Mother's Day. So, ang sinasabi ko lang kasi kumisan, hirap din tayo din mga tatay. Kumisan, umaanda rin magiging padre di pamilya namin, na the wife should submit. Pero may mga tayo, maganda talaga idea ni mami. Mas maganda idea ng nanay. So, you can submit to the idea, but not to the headship of the family. Pwede mong ipasa ilalim yung idea mo, pero hindi magiging tatay sa loob ng pamilya. So, ganun yung sa mga anak, children, gusto ko sabihin sa inyo, mahal kayo ng nanay. Huwag niyo magkakamalian na si nanay ay killjoy. Youth, makinig kayo. Huwag kayong sumabay sa social media. Sa social media, pagandahan eh. Pagandahan ng filter, pagandahan ng post, pagandahan ng physical figure. Dahil ang nanay mo nagkakaedad na, para hindi mo na siya ma-present. Please be proud of your mom. Paging proud ka para sa kanya kasi kung wala siya, hindi ka rin dito sa mundo ito. Basta hindi mo kilala nanay ko. Ibang palagay na. Listen to this. Sabi ng Bible, children, obey your parents. I don't care if you are in bad terms with your mom, but the Bible is clear. Children, obey your parents. Whether you are in good terms or in bad terms, the command to the children is to obey your parents. Sana mo unawaan natin yun. Why? Kapag ginala mo ang iyong mga magulang, lalo-lalo na ang iyong ina, pagpapalain ka niya kung nasa naman natin. Kaya karamihan ng mapagmahal sa nanay, lalong pinagpapala. Lalong pinopromote ni Lord, lalong pinagpapala ni Lord. The Lord will bless her family, yung pamilya mo, because you love your mom. Mister, nakinig mo kayo mabuti. Alam mo, sabi ng Peter, kaya marami tayong hindi nasasagot na manalangin dahil hindi mo mahal masyado si Mrs. Some of our requests were not granted because we don't love that much our wives. Kung gusto mong sagutin ni Lord ang iyong mga panalangin, mahalin mo ng lubos si Mrs. Yan po ang sinasabi ng First Peter. Kaya mga kapatid, makinig kayo mabuti sa sinasabi natin ngayong umaga. Kung kayo po ay sa tingin niyo may pagkukulang sa asawa niyo, mga tatay, mga youth, tingin niyo may pagkukulang ka kay nanay, mamaya yung moment dito sa harap, yakapin mo si mama, sorry. I don't care about your reasoning. Kung hindi mo kayo magkagod, tandaan mo, ginamit siya ng Diyos yung instrumento, kaya ka buhay ngayon. At kung hindi dahil sa Kanya, wala ka ngayon. Kaya walang anak na pwedeng magmalaki sa kanyang ina, anuman ang kanyang nakarating sa mundo ito. Palapakan natin natin pa. Tuloy-tuloy ang pagmamahal niya. Kahit tumisan, hindi ka makapag-post kasama mo nanay mo kasi kinakahiya mo yung nanay mo. Kasi ayaw mapintasan ng mga classmate mo ang yabang mo. Kung hindi dahil sa kanya, wala ka sa mundo.